Sa unang pagbasa, narinig po natin mga kapatid, ng Diyos nagpahayag ng kanyang kapangyarihan at hinirang niya ang Haring si Ciro upang maging kasangkapan upang mapalaya ang bayang Israel sa pang-aalipin. Hinirang niya ang pinunong ito upang mapalitan ang isang bulok na pamamahala na nagpapahirap sa tao upang magtamasa ng tunay na kalayaan at kapayapaan ang piniling bayan ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa, narinig po natin na pinasalamatan at hinikayat ni San Pablo yaong mga nasa simbahan ng Tesalonica at sinabi niya, I thank God every time I pray for you. Ibig sabihin po, sumasa kanila ang turo ng Diyos. Isinasabuhay nila ang pag-ibig na pamana ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayon po ay World Mission Sunday. Ginugunita natin ang mga misyonero, maging pare, mga madre, reliyoso at mga laiko na nagmimisyon sa iba't ibang mga lugar upang magbuo ng komunidad, magpahayag ng mabuting balita at gayon din ipakilala ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Hindi lamang po silang mga misyonero. Bawat isa sa atin by virtue of baptism, we are called to be missionaries dahil nung ipanganak tayo, meron po tayong misyon na ginagampanan. Ano po yung misyon na yon? Iba-iba. Ang ilan sa atin tinatawag sa pagmimisyon sa pagbuo ng pamilya at maging huwarang magulang. Ang iba sa atin ang misyon maging magalang na anak at gawin ng mabuti upang makatulong sa pag-unlad ng pamilya. Ang ilan tinatawag na manatiling single upang higit na maibigay ang oras sa mga taong nangangailangan. Ang bawat isa sa atin may misyon na ginagampanan. Ang ilan, ang sa kanilang pagmimisyon, tinatawag na maging matapat, maging matyaga sa kanilang paghahanap buhay upang magbigay ng bunga para sa mga umaasa sa kanila. Hindi madali ang magmisyon, hindi madaling gampanan ang iniatas sa atin. Pero kung mahal natin ang ating ginagawa, kahit na nahihirapan, bibilangin natin hindi ang hirap at dusa, kundi ang bunga ng ating pagpapagal. At yan ang ipinagpapasalamat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica sa kanyang sulat sa ikalawang pagbasa. Lumapit sa Diyos at ipagdasal yaong mga taong patuloy na tumatalima sa Kanya. Father, pag nagdasal ba kami, mawawala na ang problema namin? Sa totoo lang po, sasagutin ko kayo ng direkta, hindi. Pero kapag nagdasal tayo, nagiging magaan ang pasanin dahil alam nating kasama natin ang Diyos sa pagtahak sa kung anumang mahirap, sa pagpasan ng responsibilidad na inaatas sa atin. Mas magaang kaharapin ang pagsubok dahil alam nating kasama at sumasa atin ang Diyos. Mas mahirap harapin ang pagsubok kung hindi natin kinikilalang kailangan natin ng tulong ng nakatataas. Sa ating ebanghelyo, maririnig po natin ang pagpapahalaga ni Jesus sa estado sa mga tao at sa pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Madalas kapag ang simbahan nagsasalita tungkol sa pampolitikal o sa anumang hindi
magandang nangyayari sa lipunan, ang laging ibinabanat ay yung galing sa Philippine Constitution, separation of church and state. Pero kung babasahin nyo po, kahit i-google nyo lang, nakasaad doon sa Philippine Constitution, ang sabi, ang bawat isa ay malayang magpahayag ng kanilang pananampalataya. Hindi pwedeng harangin, hindi pwedeng isuppress. At ang Estado hindi rin dapat mag-endorso ng kung anong reliyon at gayon din, hindi dapat gagamitin ang pondo ng gobyerno sa kung anong particular lamang na reliyon. Wala pong sinasa doon na kapag hindi na maganda ang nangyayari sa lipunan, bawal magsalita ang mga ministro o ang mga taga-simbahan. Bakit po? Ang taong simbahan, pag lumabas ng simbahan, sila din ang mga taong nasa estado. Hindi po separado ang ating kaluluwa sa ating gawain pang-araw-araw. Kaya nga't mali pong i-quote ang separation of church and state. Kasi sa totoo lang naman, hindi talaga mahihiwalay. Kawawa naman kung paglabas natin yung kaluluwa na iwan dito at tayo'y nagpatuloy. Dahil kung ano ang ating ginagawa sa labas ng simbahan, yun din ang ating inaalay sa Diyos. Yun din ang inihaharap natin sa Panginoon. Kaya rin ngayong paparating ang barangay election, wag po sana nating kalimutan yung ating pagmamahal sa Diyos, paggalang sa sarili. Pumili tayo ng ating ihahalal ayon sa ating konsensya at dignidad, hindi dahil sa utang na loob dahil tumanggap ka ng sobre o may ipinadala sa iyong isang sakong bigas, o dahil ito'y kumari mo pero alam mong hindi siya makakapaglingkod ng maayos, o dahil meron kang utang na loob dahil tinulungan ka noon. Ang tunay na leader ay inihahalal ayon sa panalangin. Para pagdating ng araw, hindi natin sisisihin. Wala tayong pagsisisihan. So, Father, masama po ba tumanggap ng galing sa kanila? Kung ang pagtanggap ninyo ay kapalit ng inyong boto at pagpili sa kanila, masama po. Kung tulong, solid tulong, walang dahilan, hindi po masama. Pero kung binibigyan ka niya dahil kapalit ng boto niya, hindi po dapat ibenta ang ating dignidad sa pagboto. Nakalulungkot isipin na kapag nahahaluan ng pansariling interes, ang pagtakbo bilang lingkod, tandaan po natin, ang mga hinihirang tinatawag na lingkod, ibig sabihin po nun, magsisilbi. Sa pagsisilbi, kagibat po dyan talaga ang paghihirap at sakripisyo upang mapaglingkuran. Gagamitin ng Diyos ang kanilang kakayahan para mamuno upang mapagsilbihan, lalo na yaong mga nangangailangan at magkaroon ng katiwasayan sa ating lipunan. Sa pagdiriwang natin ng misa, mga anak na nandito, patuloy ninyong igalang ang inyong mga magulang. Ipakita ninyo ang inyong misyon sa pagsalamin sa kabutihan na itinuturo sa inyo. Minsan, sa gitna ng pagpupunyagi ng magulang na itama o ipatupad ang kabutihan sa loob ng pamilya, nagkakamali din sila. Pero wag niyo pong titingnan ang kanilang kamalian, kundi ang kanilang kabutihan bilang mga magulang. Nasusulat sa Biblia. Mga anak, kapag tumatanda na ang inyong mga magulang at humihina na ang kanilang pag-iisip, igalang pa rin ninyo sila. Dahil kayo'y gagantian ng Diyos na may kapal. Ibig sabihin, tatanda din po tayo at magiging magulang din tayo. Kung ano ang ginawa mo sa magulang mo, ganyan din ang gagawin sa iyo ng iyong mga anak.
at mga apo. Mga magulang na nandito, salamat po sa inyong pag-ako sa responsibilidad na ipakita sa inyong mga anak ang inyong pagpupunyagi na palakihin sila at arugain. Dahil ito ang inyong misyon upang makabuo ng banal na pamilya, upang ang kapayapaan ay magsimula sa bawat pamilya. Ipagpasalamat natin sa Diyos ang paghirang sa atin dahil mahal niya tayong lahat. Bawat isa sa atin may misyon. At ang pinaka nangingibabaw sa lahat ay ang magmahal dahil mahal niya tayong lahat. Amen.